24 feet na ahas na mala-anaconda sa laki. Nahuli nga ba at matatagpuan sa Pilipinas? Saan nga kaya ito? Kumusta Kian Nation? This is Royce and welcome back dito sa ating channel. So, panoorin natin sa video na ito mula sa channel ni Infographics. Ayan, isa rin to sa mga may magagandang content na make sure na i-subscribe nyo rin yung kanyang channel, ano? And syempre, kung di ka pa nakasubscribe dito sa Kian Thoughts, make sure na i-click mo ang ating subscribe button and please hit the bell icon para lagi kang updated pag may bago tayong video tulad nito. Okay, huwag na natin palagalin and let's go! Sa episode na ito, muli nating balikan ang isang sentro ng atraksyon na minsang ipinagmamalaki ng Bohol, ang Burmese Python na pinangalanan nilang Prony. Matatagpuan noon ang higanteng sawana ito 14 na kilometrong layo mula sa kapitolyo ng probinsya ng Tagbilaran. Alam nyo, si Prony ilang beses na rin nating natalakay, no? So ito pala ay full video tungkol sa kanya. Okay, let's check this out. 10 minutong pagsakay naman kung gusto mong panoorin ang mga nakakamanghang tanawin ng lugar habang binabaybay ang daan. Mayaman ang kultura ng Bohol at isa ito sa pangunahing tourist destination ng bansa. Hitik sa kwento na maipagmamalaki ng mga taga rito. Biniyayaan ng likas na yaman at mga tradisyon, mga tanawing nilirok ng kalikasan at mga natatanging mga uri ng nilalang na dito mo lamang matatagpuan. Isa na dito ang 23 talampakang haba na sawa, pinakamahaba at pinakamalaking sawa na naitala sa kasaysayan ng ating bansa. Tumitimbang ng halos 300 kilo at kinakailangan ng 20 taong tripulante para mabuhat lamang ito. Can you imagine, no? Almost 20 people daw ang kailangan para mabuhat itong si Prony na 300 kilos yung kanyang bigat. Ang sawana ito noong taong 1996 sa isang sementeryo ng Albuquerque. Mayroon lamang ito noong haba na 5 talampakan at tumitimbang lamang ito noon ng 5 kilo. Matapos itong mahuli ng pamilyang Salibay, inalagaan ito hanggang sa ito ay naging atraksyon ng lugar dahil na rin sa lumaki ito ng mala-anacondang laki. Ayon sa mga taga rito, tuwing kumakain ito, talagang nakakamangha na panoorin. 2 baboy ang kinakain ito, katubuan. At tuwing pinapakain ito ay 2 baboy yung kinakain, no? So, nung nahuli siya, 5 kilos pa lang sa isang sementeryo sa Albuquerque, sa Bohol. Ayan. 2 kilos ang kinakain niya. Wala nito ng mga tao para mapanood. Tuluyang sumikat ang ahas na ito at naging daan ito upang makilalang lugar. Dinadayo ito ng mga turista. Ito yata yung Salibay, no? Ito yung nakahuli kay family nila nag-aalaga kay Prony. I love you, yes. Yes, Prony. My pet. So pretty. Yes, my pet. So beautiful. She was captured October 21, 1996 with my brother-in-law Sofronio. She is only 5 kilos and 5 feet before. So loving. Yeah, ang nakahuli sa kanya, sabi ng babae si Sofronio. So I think yung pangalan na Prony ay galing doon sa pangalan ng nakahuli. Now she's already more than 200 kilos. How long is 11 she? years, 24 feet now. Yes, 24 feet. Okay. Okay. She's in molting stage because every month she's shedding her skin. That's why her color is dark. Okay. But after shedding her skin, this is gold and golden brown. And she's very domesticated. And you know, if the time changes her skin, I am the one to remove her skin. Tinutulungan niya. Her waistline is 30 inches already. Oh, same as mine. Kasi pamaulan juga anak klaro kayo. Oh, laki. Gidaog-daog na. So si Prony pala babae. Nakasama nila ang python na ito sa loob ng 14 na taon. Namatay ang ahas na ito noong taong 2013 sa hindi malamang dahilan. Ayon sa kwento ng mga kaibigan ng pamilya na may-ari sa sawa, isang pamahiin na kumalat ilang buwan mula dito, nagkaroon ng malubhang karamdaman noon na ang amo ng sawa at ang sakit na ito ay nailipat sa alagang ahas o himalang naihawa para gumaling ang amo. Bagamat isa lamang itong masasabing superstitious belief, meron tinatawag na gano'n, superstitious belief, parang alay daw kapag kami alaga kang hayop,
Instead na yung may-ari yung mamatay, namamatay yung hayop. May tawag doon eh. Ayan. So yun daw yung nangyari, kaya namatay si Prony. Wala ng ilang mga taga rito, nagsakripisyo ng buhay ang sawa para mailigtas ang amo mula sa malubhang karamdaman. May ilan naman na pumuna sa uri ng kulungan nito. Hindi daw ito ang standard habitat para sa isang sawa. Kung susumahin, ang lifespan ng mga ganitong species ay umaabot lamang talaga ng 15 taon kung ito ay mabubuhay sa captivity o sa pangangalaga ng isang domestikong kaparaanan. Ang sawa na ito ay maaring mabuhay naman ng hanggang 40 years kung nasa likas nitong tirahan sa kalikasan. Napatunayan sa pag-aaral na eksakto lang naman ang naging haba ng buhay ng sawa sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang amo sa pamilya ng mga salibay. Gayunpaman, ang stress level na pinagdaanan nito ay nakadagdag sa pag-ikli ng kanyang buhay. Ang madalas na paghipo, pagpisil at pagbuhat dito ay maaring isa din sa naging dahilan ng mas maikli nitong buhay. Kapag pala ang ahas, lagi ring pinupuntahan ng tao, no? Tumataas din yung stress level niya. Actually, may nabasa ako sa comment section dito sa video na to, no, na veterinaryo ni Prony mismo na nag-aalaga. So sinasabi niya namatay daw talaga si Prony, it's because of high stress level. So, ayun yung nabasa ko sa comment section. Idagdag mo na din ang araw-araw na ingay na mga taong dumadayo at bumibisita sa lugar. Maging ang hindi angkop na klima at temperaturang babagay sana sa balat ng ahas na matatagpuan lamang sa likas nitong tirahan. Kahit sa mga litrato mo na lamang maaalala ang sawa na ito, maaari mo pa din namang makita ang mga napreserba nitong katawan sa probinsya ng Bohol. Ang mga alaala ng higanting ahas na ito ay napanatili sa pamamagitan ng mga video tulad nito noong siya pa ay nabubuhay. Nagpapaalala sa ating mga pag-iingat at mga pagkakamali na sana ay mas mapagbuti ang pangangalaga sa mga ito. Bagamat may inilaan na takdang haba ng buhay para sa bawat isa, hindi mo mapipigil ang pagtanda at mga karamdaman. Tao ka man o hayop, may hangganan ang lahat. Subalit ang hangganan ito sana ay muling susubok sa kakayahan nating ang mali ay maitama. Sa susunod, naikulong natin sa hawla ang isang buhay upang gawing atraksyon at kasiyahan, pagkaperahan at abusuhin hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Sana maisip din natin na sila ay hindi inilaan sa ganitong kaparaanan. Ang ingay na kanilang naririnig, ang lamig ng mga semento na kanilang tinutulungan, hindi ito ang mundong nababagay sa kanila. Sadyang nga bang tayo bilang mga tao ay mapagkupkop o mapangalila sa ngalan ng kaunlaran, handa tayong manugis ng mga mababangis na nilalang. Ikulong ito at ialok ang may point to see infographics. Actually, ang hayop naman talaga, it's not designed para sa atin mga tao na alagaan. Dapat nandyan sila sa wild or gumagala lang sila sa paligid. Pero syempre, tayo naman kinukup-kup natin minsan unknowingly, no, hindi tayo aware na minsan pala yung mga hayop hindi naman pala sila masaya. Okay, so unlike ng mga domesticated na hayop na talagang inaalagaan na, ito kasi exotic kasi ito. Sikatan sa mga taong uhaw sa kasiyahan. Sa susunod na makahuli ka ng ibon o tigre o sawa na nananahimik at gustong mabuhay lang naman, sana sa pagkulong natin sa mga ito sa mundong kahit hindi na sila malaya, pero kahit papano malayo man lang sa ingay ng mundo na nagpapabingi sa mga ito. O kung hindi natin mapigilang iparada ang mga ito, pwede bang ibigay natin ang respeto na huwag magingay at ihandog ang katahimikan habang pinagmamasdan ang mga ito. This is Kim Chu. For more videos, click. Yan, galing. Actually, may point ito si infographics, no? Tama yung sinabi niya. Katulad nung nakita nyo dun sa last part ng video, parang hawakan nung tao yung si Prony, tapos bigla siyang umiwas. Diba? So nakita nyo, ulitin natin. Ayan, try natin ulitin. O sawa na nananahimik at gustong mabuhay lang naman, sana sa pagkulong natin ng mundo na nakaspeto na huwag magingay at ihandog ang katahimikan habang pinagmamas. So yun, so that's pretty much it, no? Ito palang sinasabi na 24 feet na mala-anaconda sa laki na ahas ay si Prony. So ilang beses na rin natin na-feature itong ahas na to sa ating mga videos, no? And well, if nagustuhan nyo ang ating video for today, no, make sure na i-like mo ang ating video
And well, maraming salamat sa lagi yung panonood at sa patuloy na suporta sa ating channel. See you all again on our next video.